tahasang inagawang lahat sa akin. Habang dinudugo ako sa malamig na sahig, nagtatawanan sila sa kabilang silid. Wala kang kwentang asawa, ni anak hindi mo mabuhay. Panduduro ng asawa kong ipinagpalit ako sa kanyang kabit. Ngunit nagkakamali sila. Ang babaeng tinapakan nila ay ang kaisa-isang hiningang magliligtas sa buhay ng kirida niya. Mula sa abo, babangon ako. Hahayaan ko ba silang mabuhay o lulunurin sa sariling kasalanan? Ang swerte mo nga pinakain ka pa sa pamamahay na ito. Tapos mag-iinarte kang napapagod. Tandaan mo, pumasok ka rito nang walang dala, kundi ang mga utang ng nanay mong patay na. Wala kang karapatang magreklamo sa pamilyang nag-ahon sa inyo sa hirap. Dahan-dahang itinaas ni Tala ang mainit na plansa mula sa paboritong asul na polo ng kanyang asawang si Terence, ang halimuyak ng mamahaling sabon na umaalingaw-ngaw sa malawak na laundry room ay hindi sapat para itago ang pait na umaalon sa kanyang dibdib. Namumutla ang kanyang mga labi at nanlalamig ang kanyang mga kamay dahil sa lagnat na kanina pa niya tinitiis. Subalit nanatili siyang nakayuko. Sa loob ng malaking bulsa ng kanyang apron, panay ang haplos ng kanyang nanginginig na mga daliri sa isang napakaliit na medyas ng sanggol. Isang sikretong sana ay magbibigay ng kulay at pag-asa sa madilim niyang mundo. Parang may nakabara sa kanyang lalamunan na hindi niya malunok. Ang bawat paghinga ay tila may kasamang maliliit na bubog na humihiwa sa kanyang baga. Mahigpit niyang hinawakan ang hawakan ng plansa hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Pilit pinipigilan ang pagbuhos ng mga luhang matagal na niyang ibinilanggo. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagsigawan na hindi siya alipin, na siya ay isang asawa, ngunit ang mga salita ay namatay bago pa man makawala sa kanyang mga labi. Hanggang kailan ko kailangang bayaran ng utang na hindi naman ako ang umutang? Hanggang kailan ko dudurugin ang sarili ko para mabuo sila? Ang malamig na katahimikan ng kanyang pag-iisip ay pilit na binasag ng masasayang tawanan mula sa sala. Pumasok sa kwarto si Terence. Suot ang kanyang mamahaling suit na bagong hubad. Kasunod si Trixel, ang dating nobya ng kanyang asawa na ngayon ay isa ng sikat na beauty vlogger. Ay buwan na ring nakatira sa kanilang mansyon sa ilalim ng palusot na isa itong mahalagang partner sa negosyo para sa marketing ng parmasya ng mga torrente. Nakangiti si Trixel habang nakakapit sa braso ni Terence. Terence, babe. Terence, parang nagkikrave talaga ako sa manggang hilaw na may bagoong. Yung nabibili lang sa may kanto ng palengke. Ewan ko ba? Bigla ko lang naiisip. O huminto si Terence at bumaling kay Tala. Ang mga mata nito ay walang bakas ng pagmamahal, tanging malamig na awtoridad lamang. Tala, narinig mo naman siguro. Ikuha mo muna ng mangga si Trixel. Gusto niya yung sa palengke. Napaatras ng bahagya si Tala. Nagsimula nang humampas ang malakas na hangin at ulan sa salamin ng bintana. Ang bagyo sa labas ay kasimlakas ng unos sa kanyang pakiramdam. Terence? Masama ang pakiramdam ko ngayon at umuulan ng napakalakas sa labas. Baka pwedeng ipagpabukas na lang o kaya ay magpabili na lang tayo sa driver natin kung kailangan talaga. Matalim na sulyap ang ipinukol ni Doña Tindara na kanina pa nakatayo sa hamba ng pinto. Ang arte-arte mo talaga, Tala. Nakapahinga na ang driver dahil sa lakas ng ulan. Tapos utusan mo? Wala ka talagang konsiderasyon sa mga tauhan natin. Ikaw ang lumabas. Bumuntong hininga si Trixel. Nagkukunwaring naawa ngunit may nakatagong ngiti sa mga labi. Naku, tita. Huwag niyo na pong pilitin si Tala. Baka ma-stress ako nito kung mag-aaway pa kayo. Baka sa sobrang stress ko, may makwento pa ako kay Terence tungkol sa mga lumang dokumento ng daddy niya na nakita ko noon sa opisina niyo. Isang mabilis na pagbabago ang gumuhit sa mukha ni Doña Tindara. Ang kanyang matapobreng anyo ay biglang napalitan ng kaba at pagkabigla. Nanlisik ang kanyang mga mata at bumaling kay Tala nang may dobleng puot.
Ano pang hinihintay mo, Tala? Bisita natin siya. Utang natin sa kanya ang paglago ng negosyo ng asawa mo. Matuto kang makisama. Lumabas ka na ngayon din at huwag kang babalik hanggat wala kang dalang mangga. Tumingin si Tala kay Terence. Naghahanap ng kahit isang patak ng awa mula sa lalaking pinangakuan niya sa harap ng altar. Ngunit umiwas lang ng tingin si Terence at inalalayan si Trixel patungo sa kusina para ipagtimpla ito ng kape. Walang ibang nagawa si Tala kundi isabit ang manipis na jacket sa kanyang nanginginig na balikat. Sa labas, walang awang hinagupit ng bagyo ang kanyang katawan. Ang malamig na tubig ulan ay tumagos sa kanyang damit. Nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Bawat hakbang sa madilim at mapunong daan palabas ng subdivision ay tila isang parusa. Habang naglalakad, pilit niyang yakap ang kanyang sariling sinapupunan. Bumubulong ng mahihinang panalangin para sa kaligtasan ng anghel na hindi pa man nasisilayan ang mundo ay pinahihirapan na. Ngunit ang tadhana ay minsan sadyang malupit sa mga taong wala ng ibang ginawa kundi magtiis. Sa isang madilim na kanto kung saan naghalo ang putik at tubig baha, hindi napansin ni Tala ang lumot sa gilid ng bangketa. Nawalan ng balanse ang kanyang pagod na katawan. Ang mabilis na pagkawala ng kontrol, ang mabigat na pagbagsak ng kanyang tagiliran sa magaspang at basang semento. Isang nakakapasong kirot ang gumapang mula sa kanyang puson hanggang sa kanyang gulugod, tila pinupunit ang kanyang pagkatao mula sa loob. Napakapit siya sa kanyang tiyan habang nakahiga sa malamig na kalsada. Unti-unti, naramdaman niya ang isang mainit na likido na umaagos mula sa kanyang mga binti, humahalo sa maruming tubig ng ulan. Wala siyang tinig na mailabas upang humingi ng saklolo. Ang tanging nagawa niya ay umiyak nang walang tunog, habang ang kanyang mundo ay nagdilim at bumagsak kasama ng ulan. Nang magkamalay si Tala, bumungad sa kanya ang nakakabulag na puting ilaw ng ospital. Ang amoy ng gamot at alkohol ay pumuno sa kanyang ilong. Nakahiga siya sa isang kama, blangko ang isip, manhid ang buong katawan. Hindi na niya kailangan pang itanong sa doktor kung ano ang nangyari. Ang matinding kagaangan sa kanyang sinapupunan ang nagkumpirma ng pinakamasakit na katotohanan. Wala na ang kanyang anak. Ang kaisa-isang rason kung bakit niya pinipilit tiisin ang impyerno ng mga torrente ay binawi na ng langit. Bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Terence. Inasahan ni Tala na lalapit ito, nayayakapin siya nito sa gitna ng kanilang magkasanib na pagkawala. Inasahan niyang sa wakas, makikita niya ang asawa niyang nagluluksa para sa kanilang supling. Ngunit nanatiling nakatayo si Terence sa paanan ng kama, nakapamulsa, at may bakas ng matinding inis sa mukha. Bakit ba ang tanga-tanga mo? Ang malamig niyang boses ay tila yelo na tumusok sa sugatang puso ni Tala. Pumunta ka lang sa palengke, nagpa-aksidente ka pa? Alam mo bang iniwan ko si Trixel mag-isa sa bahay para lang pumunta rito at asikasuhin ang gulo mo? Hindi makapaniwala si Tala sa naririnig. Tiningnan niya ang asawa, naghahanap ng anino ng isang tao, ngunit isang estranghero ang nakatayo sa kanyang harapan. Terence, nawala ang anak natin. Basag na bulong ni Tala. Halos hindi makahinga sa higpit ng kirot sa kanyang dibdib. Tumawa ng mapakla si Terence at umiling. Anak, kahit sa pag-iingat ng bata, palpak ka, Tala. Wala ka nang ibang silbi sa pamilyang ito, kundi ang maging asawang pambahay. Tapos, hinayaan mo pang mawala ang anak ko? Kung sana ay hindi ka naging pabaya, hindi sana tayo nandito ngayon. Pagkatapos bitiwan ang mga salitang iyon, tinalikuran niya si Tala at lumabas ng kwarto, naiinis na naglakad palayo dahil naaabala ang kanyang gabi. Wala man lang sulyap pabalik. Wala man lang haplos ng awa. Naiwang mag-isa si Tala sa loob ng malamig na kwarto ng ospital. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit wala nang luhang lumabas. Ang matinding sakit ay umabot na sa hangganan
kung saan ito ay nagiging ganap na kamanhiran. Ang pusong paulit-ulit na biniyak ay wala nang maramdamang hapdi. Tanging isang nakakabinging pagkamulat lamang. Tumingin siya sa bintana, sa madilim na kalangitan ng Davao, na unti-unti nang pinipigil ang pagluha ng ulan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kaliwang kamay. Ang gintong singsing sa kanyang palasingsingan ay kumislap sa ilalim ng ilaw. Isang palamuti ng kasal na kailanman ay hindi naging totoo. Isang posas na nagtali sa kanya sa utang na loob na sumira sa kanyang buhay. Gamit ang nanginginig na kanang kamay, dahan-dahan niyang hinubad ang singsing. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng malamig na bakal na mesa sa tabi ng kanyang kama. Ang banayad na tunog ng ginto na tumama sa bakal ay nag-iwan ng isang pinal na alingaw-ngaw sa tahimik na silid. Tapos na ang utang ko. Walang bahay na matatawag na tahanan kung ang bawat sulok nito ay puno ng sugat na hindi kailanman naghilom. Dahan-dahang pinihit ni Tala ang susi sa pintuan ng mansyon ng mga Torrente. Ang malawak na sala na dati ay kumikinang sa karangyaan ay tila isang malaking kabaong na lamang sa kanyang paningin. Malamig ang bawat hakbang niya sa makinang na sahig, habang ang bawat hininga ay nag-iiwan ng bakas ng pait sa kanyang lalamunan. Kahit nakatatapos lamang ng kanyang operasyon at nanghihina pa ang kanyang katawan, mas matindi ang lakas na nagmumula sa kanyang desisyong hindi na muling magpaapi. Umakyat siya sa itaas. Ang bawat baitang ng hagdan ay tila nagpapaalala sa kanya ng libu-libong beses na inakyat manaog siya rito para lamang pagsilbihan ang mga taong hindi marunong magpahalaga. Huminto siya sa tapat ng kanilang master bedroom. Bahagyang nakabukas ang pinto. Mula sa loob, narinig niya ang mahimbing na paghilik ni Terence, kalmado at tila walang anumang kasalanang nagawa. Sa tabi nito, sa kabilang panig ng kama, ay ang bakas ng pabango ni Trixel na nanunuot sa hangin. Walang luha, walang sigaw. Kumuha lamang si Tala ng isang maliit na maleta. Hindi niya kinuha ang mga mamahaling alahas na ibinigay ni Terence bilang pampalubag loob sa mga nakaraang away. Hindi niya kinuha ang mga designer clothes na pinili ni Doña Tindara para magmukha siyang disenteng manugang sa harap ng ibang tao. Ang kaisa-isang kinuha niya ay ang kanyang lumang uniforme sa medisina na itinago niya sa pinakailalim ng cabinet at ang isang luma, kupas na notebook na pagmamay-ari ng kanyang yumaong ina. Ang notebook na yon, ang listahan ng lahat ng utang na loob ng kanyang ina sa pamilya Torrente. Bawat sentimo ng pambayad sa kanyang pag-aaral, bawat tulong noong may sakit ang kanyang nanay, lahat ay nakasulat doon. Lumapit si Tala sa gilid ng kama at tinitigan ang natutulog na mukha ni Terence. Isang taong minahal niya, isang taong inasahan niyang magliligtas sa kanya. Ngunit ang siya palang hihila sa kanya pababa, sa putikan. Inilabas niya ang 2 piraso ng papel mula sa kanyang bag. Ang una ay ang annulment papers na matagal na niyang inihanda, ngunit hindi magawang pirmahan dahil sa takot. Ngayon, ang kanyang pirma sa ibaba ay malinaw, matatag, at walang alinlangan. Ang pangalawang papel ay isang blankong tseke na pinirmahan niya, kalaki pang isang maikling sulat. Ito ang kabayaran sa lahat ng perang ginastos niyo sa amin. Ang buhay ng anak ko, ang pambayad sa interes na kailanman ay hindi niyo matutumbasan. Ipinatong niya ang mga dokumento sa ibabaw ng side table sa tabi mismo ng relo ni Terence. Ang mahinang pagbagsak ng papel sa kahoy ay tila isang malakas na hudyat ng kanyang paglaya. Sa pagbaba niya ng hagdan, nasalubong niya si Doña Tindara, nakakalabas lang ng silid nito, suot ang kanyang mamahaling satin robe. Kumunot ang noo ng matanda nang makita ang maleta ni Tala. Saan ka pupunta, Tala? Ang aga-aga pa, para mag-inarte. Maraming bisitang darating mamaya. Kailangang malinis ang hardin at ang kusina. Huminto si Tala at sa unang pagkakataon,
Tiningnan niya ng diretso sa mga mata ang biyenan. Walang takot, walang pagyukod. Linisin niyo ang sarili niyo, Doña Tindara. Dahil kahit anong kuskos niyo sa mansyong ito, hinding-hindi niyo maiailis ang amoy ng nabubulok niyong pagkatao. Bago pa man makasagot ang matanda sa sobrang gulat, tuloy-tuloy nang naglakad si Tala palabas ng dambuhalang pinto. Ang tunog ng pagsara ng trangka ng gate ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Sa labas, may isang lumang taxi na naghihintay. Pagkasakay niya, hinawakan niya ang kanyang maleta at huminga ng malalim. "Saan tayo, ma'am?" Tanong ng driver habang nakatingin sa rearview mirror. Tumingin si Tala sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na may kakayahang humawak ng anesthesia at scalpel, ang mga kamay na sinira ng paglalaba at paglilinis ng bahay. Ang kislap sa kanyang mga mata ay bumalik. Ang talas ng isang doktor na muling nabuhay mula sa abo ng pagiging martir. "Sa Charity Hospital ng San Lorenzo," sagot ni Tala. Ang boses niya ay puno ng awtoridad na matagal nang nawala. "Doon ako kailangan." Habang papalayo ang taxi, tiningnan niya sa huling pagkakataon ang mansyon sa bintana. Nakita niya ang bintana ng silid ni Terence. Alam niyang sa mga sandaling ito, magigising na ang kanyang asawa. Magigising siya sa isang mundong wala na ang babaeng handang mamatay para sa kanya. Samantala, sa loob ng kwarto, nagmulat ng mata si Terence. Ang liwanag ng umaga ay tumatama sa kanyang mukha. Kinapa niya ang kabilang bahagi ng kama, umaasang mararamdaman ang init ni Tala, ngunit tanging malamig na unan lang ang naroon. Bumangon siya at doon niya napansin ang mga papel sa side table. Kinuha ni Terence ang annulment papers nang may halong galit. "Naglalayas ka na naman, Tala? Akala mo ba matatakot mo ako sa pirasong papel na ito?" Ngunit nang ilipat niya ang pahina, nakita niya ang lumang notebook ng ina ni Tala. At sa loob nito, may isang dokumentong nakasingit na hindi niya inaasahan. Isang medikal na sertipiko mula sa isang prestihiyosong unibersidad sa ibang bansa na may pangalang Dr. Te Evangelista Esguerra, magna cum laude, specialized in cardiovascular surgery. Nanigas ang buong katawan ni Terence. Ang kanyang hininga ay tila naputol habang binabasa ang petsa ng sertipiko. 5 taon na ang nakalilipas. Ang babaeng tinrato niyang mangmang at walang pinag-aralan ay isang henyo sa medisina na mas mataas pa ang narating kaysa sa kanya. Ngunit hindi lang iyon. Sa pinakailalim ng notebook, may isang huling liham na isinulat ng kanyang sariling ama, si Don Torrente, bago ito mamatay. Isang liham na nagsasabi ng isang katotohanang magpapabagsak sa buong pundasyon ng pamilya Torrente. Ang panginginig ng mga kamay ni Terence ay hindi na mapigilan. Ang bawat salita sa liham ay tila isang sumpa na ngayon lang nagpakita ng mukha. Ang 3 taon ay sapat na panahon para sa isang sugat na maghilom, ngunit hindi sapat para sa isang kasalanang pilit na kinalimutan. Sa loob ng isang marangyang kwarto, sa isang sikat na hotel sa Davao, nakatapat ang mga spotlight sa mukha ni Trixel. Hawak niya ang kanyang pinakabagong vlog camera. Suot ang isang mamahaling seda na damit na bahagyang bumabakat sa kanyang 4 na buwang tiyan. Ang kanyang boses ay puno ng tamis. Ang uri ng tamis na tanging sa harap lamang ng lente ng kamera naririnig. "Hi my dear followers! Welcome back to my vlog. Today, I'm sharing with you my journey as a soon-to-be mom of a Torrente heir. Everything is so perfect, guys. Terence is so supportive and Doña Tindara is literally the best mother-in-law. Life is just so..." Biglang natigil ang kanyang pagsasalita. Ang masiglang ngiti ni Trixel ay napalitan ng isang hilatsa ng matinding sakit. Mabilis siyang kumuha ng hangin, ngunit tila may isang dambuhalang kamay na sumasakal sa kanyang puso. Binitawan niya ang kamera na dahan-dahang bumagsak sa makapal na alpombra at ang tanging maririnig sa silid ay ang kanyang mabibigat at gipit na paghinga. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa seda ng kanyang damit.
habang ang kanyang paningin ay unti-unting nagdidilim. Pagkalipas ng ilang oras, ang tahimik na pasilyo ng St. Jude Medical Center ay nabulabog ng pagdating ni Terence at Doña Tindara. Ang mukha ni Terence ay puno ng pagod at tensyon. Ang kanyang buhok na laging maayos ay ngayon ay magulo, at ang kanyang mga mata ay walang kislap. Sa kabilang banda, si Doña Tindara ay panayang paypay. Ang kanyang mga mata ay gumagala sa paligid na tila diring-diri sa amoy ng ospital. Lumabas ang isang doktor mula sa ICU. Ang mukha nito ay seryoso at walang bakas ng pag-asa. Mr. Torrente, hindi ko napaligoy-ligoy pa. Ang kondisyon ni Trixel ay critical. She has a rare type of aortic aneurysm at dahil buntis siya, lalong naging delikado ang sitwasyon. Ang ugat sa kanyang puso ay maaaring pumutok anumang oras. Kapag nangyari iyon, mawawala ang bata. At mawawala rin siya. Parang gumuho ang mundo ni Terence sa kanyang kinatatayuan. Ang pangarap niyang magkaroon ng tagapagmana, ang babaeng ipinalit niya kay Tala. Lahat ay nakabinbin sa isang manipis na sinulid. Doc, gawin niyo ang lahat. Marami kaming pera. Bayaran niyo ang pinakamagaling na surgeon sa bansa. Umiling ang doktor. Hindi ito usapin ng pera, Mr. Torrente. Ang operasyong kailangan niya ay nangangailangan ng napakalinaw na kamay at bilis na iilan lamang sa mundo ang nagtataglay. Dito sa Pilipinas, isa lang ang kilala kong surgeon na may record ng matagumpay na operasyon sa ganitong kaso. Ngunit ano? Sigaw ni Doña Tindara. Ang kanyang boses ay pumailan lang sa tahimik na lobby. Ngunit hindi siya tumatanggap ng mga pasyenteng mula sa mga kilalang pamilya o mga mayayaman. Nagtatrabaho siya ng palihim sa mga charity clinics. Ang tawag nila sa kanya ay Dr. T. Habang nangyayari ang kaguluhan sa Marañang Ospital, sa kabilang panig ng lungsod, sa Charity Hospital ng San Lorenzo, ang paligid ay payapa sa kabila ng dami ng mga pasyente. Ang amoy ng murang disinfectant ay nanunuot sa hangin, ngunit ang bawat sulok ay puno ng malasakit. Sa loob ng isang maliit na ward, isang babaeng naka-white coat ang dahan-dahang naglalakad. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay matalino at puno ng katahimikan. Huminto siya sa tapat ng kama ng isang batang lalaki na kakatapos lang operahan sa puso. Dr. T, gagaling na po ba ako? Tanong ng bata sa mahinang boses. Ngumiti ang babae. Ang nanggiting iyon ay hindi katulad ng mga plastic na ngiti sa social media. Ito ay isang nangiting nagmumula sa isang pusong nakaranas ng matinding bagyo at nakahanap ng sariling liwanag. Hinawakan niya ang maliit na kamay ng bata at dahan-dahang hinaplos ang kanyang noo. Oo, anak. Malakas ang puso mo. Katulad ng isang bituin. Kailangan lang nating dumaan sa dilim para muling kuminang. Magpahinga ka na, ha? Kinuha ng babae ang isang maliit na origami na hugis puso mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa tabi ng bata. Ang bawat kilos niya ay puno ng dignidad at kapangyarihan. Ang kapangyarihang hindi nabibili ng ginto o pangalan. Siya si Dr. T, ang babaeng 3 taon nang nagtatago sa ilalim ng isang lihim na pangalan upang makapaghilom. Paglabas niya ng ward, sinalubong siya ni Dr. Mateo, ang kanyang matalik na kaibigan at mentor. May mga taong naghahanap sa'yo. Mula sila sa pamilya Torrente. Ang asawa ng dati mong asawa ay nasa bingit ng kamatayan. Tumigil ang mundo ni Tala sa isang sandali. Ang pangalang Torrente ay tila isang lason na muling pumasok sa kanyang sistema. Ngunit sa halip na manginig sa takot, tinitigan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na nakahawak na ng libu-libong buhay. Simula nang lisanin niya ang mansyong yon. Alam mo ang batas ko, Mateo. Mahinahong sagot ni Tala. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na lawa. Hindi ako nagliligtas ng mga taong ang tingin sa buhay ay isang negosyo lamang. Marami pang mahihirap na naghihintay sa akin dito. Pero Tala,
Ang bata, ang sanggol sa sinapupunan niya, bulong ni Mateo. Napapikit si Tala. Naalala niya ang pakiramdam ng mainit na dugo sa kanyang mga binti noong gabing iyon sa ulan. Naalala niya ang sakit ng pagkawala ng kanyang sariling anak dahil sa kapabayaan at kalupitan ng mga taong iyon. Ang galit at ang tungkulin bilang doktor ay nagsimulang mag-umpugan sa loob ng kanyang dibdib. Sa St. Jude Medical Center, ang mukha ni Terence ay namumutla habang binabasa ang impormasyong nakuha ng kanyang mga tauhan. Dr. T, ang balita ay nasa San Lorenzo Charity Hospital siya ngayon. Terence, kailangan natin siyang mahanap. Sigaw ni Doña Tindara. Ngunit si Terence ay nakatulala lamang sa isang lumang litrato ni Tala na itinago niya sa kanyang wallet sa loob ng 3 taon. Isang litrato na punit-punit na. May kung anong takot at kaba ang gumagapang sa kanyang puso na hindi niya maipaliwanag. Dr. T? Bulong ni Terence sa kanyang sarili. Bakit pakiramdam ko ang tanging paraan para mabuhay si Trixel ay ang harapin ang babaeng pinatay ko, ang pagkatao. Ang yaman ay walang silbi sa harap ng pintuan ng kamatayan at ang gintong korona ay nagiging mabigat na tanikala kapag ang tanging hiling mo ay isang hininga na hindi mo mabili. Tumigil ang itim na marangyang sasakyan sa harap ng San Lorenzo Charity Hospital. Agad na bumaba si Terence, ang kanyang mga mata ay pagod at ang kanyang mamahaling Amerikana ay gusot na. Sumunod sa kanya si Doña Tindara na may hawak na panyo sa kanyang ilong habang matalim ang tingin sa mga pasyenteng nakaupo sa mahabang silya sa labas. Ang amoy ng pawis, lumang gamot at usok mula sa kalsada ay tila isang lason para sa matandang babae. Terence, sigurado ka bang dito nagtatago ang doktor na yon? Bulong ni Doña Tindara, ang kanyang boses ay puno ng pandidiri. Mukhang mas marami pang mikrobyo rito kaysa sa mga gamot. Paano makakapag-opera ng maayos sa ganitong kaduming lugar? Hindi siya sinagot ni Terence. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa loob ng masikip na lobby. Ang bawat hakbang niya ay sinusuundan ng tingin ng mga taong nakasuot ng kupas na damit. Mga magsasaka, mga tindera, at mga batang may malalalim na ubo. Ang ningning ng kanyang suot ay tila isang malaking insulto sa kahirapan ng paligid. Dumiretso sila sa information desk kung saan nakaupo ang isang matandang nurse. Nasaan si doktor? T, kailangan namin siyang makausap ngayon din. May pasyente kaming nasa critical na kondisyon at handa kaming magbayad ng kahit magkano. Mabilis na sabi ni Terence. Tumingin ang nurse sa kanya ng walang kislap ng paghanga. Mr. Torrente, nakikita niyo po ba ang mga taong nakapila rito? Lahat sila ay may mahal sa buhay na nasa binggit din ng kamatayan. Si Dr. T ay hindi tumatanggap ng mga espesyal na request dahil lang sa pera. Maghintay po kayo. Maghintay? Singal ni Doña Tindara habang hinahampas ang mesa ng kanyang mamahaling bag. Hindi mo ba kami kilala? Kami ang mga Torrente. Isang tawag ko lang. Maari kong ipasara ang maliit at mabahong ospital na ito. Tawagin mo ang doktor na yon bago pa mawalan ako ng pasensya. Nabalot ng tensyon ng lobby. Ang ingay ng mga pasyente ay biglang napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang lahat ay nakatingin sa mag-inang akala mo ay pag-aari ang buong mundo. Mula sa isang pasilyo, lumabas si Dr. Mateo. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang boses ay matatag. Doña Tindara, Mr. Torrente, ang kapangyarihan niyo ay hanggang sa labas lamang ng gate ng ospital na ito. Dito sa loob, ang tanging mahalaga ay ang pangangailangang medikal, hindi ang laki ng inyong bank account. Kung gusto niyong makausap si Dr. T, matuto kayong gumalang sa mga taong nauna sa inyo. Napahiya si Terence. Ramdam niya ang init sa kanyang mukha habang naririnig ang bulungan ng mga tao sa paligid. Ang kanyang dating asawa, si Tala, ay laging nagsasabi sa kanya na ang tunay na dignidad ay hindi nakukuha sa pera, kundi sa kung paano mo tinatrato ang pinakamaliit na tao.
Noon, pinagtatawanan niya lang si Tala. Ngayon, ang mga salitang yon ay tila mga sampal na bumabalik sa kanya. Please, Dr. Mateo, pakiusap ni Terence. Ang kanyang boses ay nanginginig na. Ang asawa ko, ang anak ko, mamamatay sila. Kung hindi kami tutulungan ni Dr. T, nagmamakaawa ako. Ang asawa mo? Mapait na tanong ni Dr. Mateo habang nakatitig ng diretsyo kay Terence. Aling asawa, Mr. Torrente? Yung pinalayas mo nung gabing nawala ang sarili mong anak dahil sa inyong kalupitan. Natigilan si Terence. Paano nalaman ng doktor na ito ang tungkol sa kanila? Ang kaba sa kanyang dibdib ay naging isang matinding takot. Habang nagtatalo sila, si Doña Tindara ay patuloy na nagwawala sa lobby. Nagsisigaw na bibilhin niya ang buong klinik para lang makuha ang gusto niya. Ang mga pasyenteng mahihirap ay nagsimula ng magalit. Isang matandang lalaki na may kargang, may sakit na apo, ang tumayo at tiningnan si Doña Tindara nang may pandidiri. Ang pera niyo ay hindi makakabili ng buhay, ginang, sabi ng matanda. Ang pagmamataas niyo ang rason kung bakit ang puso niyo ay kasing dumi ng basurang itinatapon niyo. Dahil sa matinding desperasyon, biglang lumuhod si Terence sa gitna ng maruming sahig ng lobby. Ang kanyang tuhod ay tumama sa malamig at bitak-bitak na semento. Ang mga tao sa paligid ay napasinghap. Ang dating makapangyarihang Terence Torrente ay nakayuko ngayon sa harap ng mga taong dati ay hindi niya man lang tinitingnan. Gagawin ko ang lahat, hikbi ni Terence. Kahit anong hingin niyo, kahit ubusin ko ang buong kayamanan ko, iligtas niyo lang ang anak ko. Dr. Mateo, makiusap ka kay doktor. Di para sa akin. Nanatiling nakatayo si Dr. Mateo, walang emosyon. Ngunit sa likuran niya, dahan-dahang bumukas ang isang puting pinto sa dulo ng pasilyo. Ang tunog ng pag-ikot ng seradura ay tila isang hudyat ng paghatol. Isang babaeng naka-white coat ang dahan-dahang lumakad papalapit. Ang bawat tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila isang pintig ng puso na bumibilis. Ang liwanag mula sa bintana ay tumatama sa kanyang likuran, kaya ang kanyang mukha ay nananatiling nasa anino. Huminto ang babae, ilang hakbang lamang ang layo mula kay Terence na nakaluhod pa rin. Ang bango ng sampagwita at malinis na linen ay biglang pinalitan ng amoy ng disinfectant sa paligid. Isang pamilyar na amoy na tila isang kutsilyong sumaksak sa alaala ni Terence. Ang pagluhod ay madali. Terence, sabi ng babae sa isang boses na kasing lamig ng yelo at kasing lalim ng karagatan. Ngunit ang paghingi ng tawad sa isang pusong dinurog mo ay hindi kayang bayaran ng kahit anong sakripisyo. Dahan-dahang itinaas ni Terence ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, habang ang babae ay dahan-dahang ibinababa. Ang kanyang surgical mask, ang mukha ni Tala Evangelista, ang mukhang 3 taon niyang hindi nakita, ang mukhang pinangarap niyang makitang muli sa kanyang mga panaginip, ay nakatitig sa kanya ngayon. Ngunit wala ng pag-ibig sa mga matang yon. Wala na ang babaeng handang mamatay para sa kanya. Ang nakatayo sa harap niya ay ang babaeng may hawak ng kapangyarihang buhayin o hayaang mamatay ang lahat ng mahalaga sa kanya. Naniga si Doña Tindara sa kinatatayuan. Ang panyo sa kanyang kamay ay nalaglag sa sahig. Ang kanyang mga labi ay nangatog, ngunit walang salitang lumabas. Tala. Bulong ni Terence. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Huwag mong banggitin ang pangalan ko na tila ba may karapatan ka pa. Sagot ni Tala, habang ang kanyang mga mata ay tila naging mga matatalim na scalpel na hinihiwa ang pagkatao ni Terence. Narito ka para kay Dr. T. At si Dr. T ay hindi tumitingin sa mga pasyenteng may maruming konsensya. Ang pinakamasakit na paghaharap ay hindi ang pagsisigawan ng dalawang magkaaway, kundi ang malamig na titig ng taong dati ay handang mamatay para sa iyo. Ngunit ngayon ay hindi ka na matandaan ng kanyang puso. Nanatiling nakaluhod si Terence sa malamig at bitak-bitak na semento ng lobby.
Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa nagbabadyang luha. Sa harap niya, ang babaeng itinuring niyang basahan, ang babaeng sinabihan niyang walang kwenta dahil hindi nito naingatan ang kanilang anak, ay nakatayo ng may gilas at dangal na hindi kayang bilhin ng lahat ng ari-arian ng mga torrente. Tala, ikaw, ikaw si Dr. T. Ang boses ni Terence ay nanginginig. Halos isang bulong na lamang na nilalamon ng ingay ng bentilador sa kisame. Hindi sumagot si Tala. Ang kanyang muka ay tila isang estatwa ng marmol. Maganda, ngunit walang init. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang puting guwantes at inilapag ito sa maliit na tray na hawak ng isang nurse. Ang bawat kilos niya ay kalkulado, puno ng awtoridad na nagpatahimik maging sa mga pasyenteng kanina ay nagbubulungan. Tala, anong klaseng biro ito? Biglang sumigaw si Doña Tindara. Ang kanyang boses ay pumiyok dahil sa matinding gulat at galit. Huwag mong sabihing nagpapanggap kang doktor ngayon para lang hiyain kami. Isang hamak na utusan ka lang sa bahay ko. Isang babaeng pumasok sa pamilya namin dahil sa utang na loob. Terence, huwag kang maniwala sa kanya. Baka kung ano pang iturok niyan kay Trixel para makaganti. Dahan-dahang lumingon si Tala sa kanyang dating biyenan. Isang maliit at mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Doña Tindara, ang ingay niyo ay hindi nakakatulong sa mga pasyente ko. Kung ang tingin niyo sa akin ay isang hamak na utusan pa rin, malaya kayong lumabas sa pintong iyan at humanap ng ibang surgeon na makakapagligtas sa espesyal niyong manugang. You wouldn't dare, panginginig na sabi ni Doña Tindara. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang magpakita ng takot nang mapansin ang mga diploma at parangal na nakasabit sa dingding ng pasilyo. Lahat ay may pangalang Dr. T. Evangelista Esguera. Naglakad si Tala patungo sa kanyang opisina nang hindi na muling tinitingnan ang dalawa. Mateo, pakiasikaso ang susunod na pasyente sa listahan, yung batang kailangan ng balbula sa puso. Wait! Tala please! Halos gumapang si Terence para abutin ang laylayan ng white coat ni Tala. Nagloloko na ang puso ni Trixel. Sabi ng mga doktor sa St. Jude, baka hindi na siya umabot ng umaga. Kahit anong galit mo sa akin, huwag mong idamay ang bata, ang anak ko, ang kaisa-isang pag-asa ng pamilya namin. Huminto si Tala. Hindi siya lumingon. Ngunit ramdam ni Terence ang biglang paglamig ng hangin sa pagitan nila. Ang anak mo, Terence, ang kaisa-isang pag-asa. Huminga ng malalim si Tala. Ang kanyang mga balikat ay tila bumigat sa isang alaala. Noong gabing dumanak ang dugo sa pagitan ng mga binti ko, habang nasa ilalim ako ng ulan, para ibili ng mangga ang kabit mo, nasaan ang pag-asa ng anak ko? Noong mamatay ang bata at ang tanging sinabi mo ay, wala akong kwenta. Nasaan ang anak natin? Napatitig si Terence sa sahig. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding kahihiyan at pagsisisi. Ang bawat salita ni Tala ay tila isang latigo na humahagupit sa kanyang konsensya. Pumasok si Tala sa kanyang opisina at naupo sa kanyang silya. Sumunod si Terence at Doña Tindara na ngayon ay tila mga basang sisiw na hindi malaman kung saan lulugar. Tumingin si Tala sa kanyang mamahaling relo, isang simpleng relo na regalo sa kanya ng kanyang mentor. Malayo sa mga dambuhalang Rolex na laging ipinagmamalaki ni Terence. Ang oras mo, Terence, ay laging tungkol sa negosyo at sa kung magkano ang kikitain mo sa loob ng isang oras. Mahinahong sabi ni Tala habang tinititigan ang mga kamay ni Terence na nanginginig sa ibabaw ng kanyang mesa. Ngunit ang oras ko ay tungkol sa bawat pintig ng puso na pilit kong pinanatili. Ang bawat segundo rito ay buhay. At ngayon, ang buhay ng asawa mo ay nakadepende sa bawat segundong inaaksaya nyo sa pagmamataas nyo.
I'm sorry, Tala. I'm so sorry. Hikbi ni Terence. Pilit na inaabot ang kamay ni Tala na nasa ibabaw ng mesa. Gagawin ko ang lahat. Just save them. Please. Mabilis na iniwas ni Tala ang kanyang kamay. Tila ba ang pagdampi ng balat ni Terence ay isang dumi na ayaw niyang dumikit sa kanya. Kumuha siya ng isang alcohol dispenser at maingat na nilinis ang kanyang mga daliri. Isang kilos na mas masakit pa sa anumang sampal para kay Terence. Maari ko siyang operahan, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay tila isang opisyal na hatol mula sa korte. Ngunit hindi dahil mahal ko kayo o dahil napatawad ko na kayo. Ooperahan ko siya dahil iyon ang sumpa ko bilang doktor. Ngunit ang serbisyo ni Dr. T ay may katumbas na halaga. Kahit magkano, isusulat ko ang cheque ngayon din. Mabilis na sabi ni Terence habang kinukuha ang kanyang ballpen. Hindi ko kailangan ng pera niyo, Terence. Marami na ako niyan mula sa mga taong tunay na nagpahalaga sa akin sa loob ng 3 taon. Putol ni Tala sa kanya. Mula sa pintuan, pumasok si Dr. Mateo na may hawak na isang pamilyar na envelope. Isang envelope na may tatak ng law firm ng pamilya Torrente. Tiningnan ni Tala ang envelope at pagkatapos ay tumitig ng diretso sa mga mata ni Terence. Ooperahan ko si Trixel. Ngunit sa isang kondisyon na dudurog hindi lang sa yaman niyo, kundi sa mismong pangalang Torrente na ipinagmamalaki niyo sa buong Davao. Isang kondisyon na magtuturo sa inyo kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat sa loob ng isang iglap. Handa ka bang pirmahan ang dokumentong ito, Terence? Isang pirma mo lang at sisimulan ko ang operasyon. Ngunit babala. Sa sandaling lumabas ang tinta sa papel na ito, wala na kayong babalikang palasyo. Handa ka bang maging pulubi para sa buhay ng babaeng ipinalit mo sa akin? Ang tunog ng paglapag ng makapal na dokumento sa ibabaw ng mesa. Pirmahan mo ito, Terence, at bago ako humawak ng scalpel para iligtas ang buhay ng babaeng ipinalit mo sa akin, titiyakin ko munang wala nang matitirang kahit anong bakas ng unyabang sa pamilyang sumira sa buhay ko. Inilapag ni Tala ang makapal na dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang bawat pahina nito ay tila isang hatol na naghihintay na lamang ng lagda. Sa loob ng opisina, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabilis na paghinga ni Terence. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang unang talata. Kalahati ng lahat ng shares ng Torrente Pharmacy ang pinaghirapan ng kanyang ama ay kailangang ilipat sa charity foundation ni Tala. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit. Ang huling bahagi ng dokumento ay naguutos ng isang pampublikong paghingi ng tawad mula kay Doña Tindara, nakaluhod sa lobby ng ospital sa harap ng lahat ng mga pasyenteng mahihirap na dati ay hinamak niya. Tala, lahat ba talaga kailangang bawiin? Bulong ni Terence. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Ang kumpanya ang huling alaala ni Papa. Gusto mo ba talaga kaming makitang namumulubi sa kalsada? Sumandal si Tala sa kanyang silya, pinagdaop ang kanyang mga daliri na tila isang hukom na walang balak magbago ng isip. Ang alaala ng iyong ama ay matagal niyo nang dinungisan noong ginawa niyo itong kasangkapan para mang-api ng kapwa. At ang paghingi ng tawad ng iyong ina? Iyan ay maliit na kabayaran lamang para sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ko nung itinuring niyo akong basura. 5 minuto. Terence, kapag hindi mo pinirmahan iyan, ililipat ko na ang atensyon ko sa batang pasyenteng mas nangangailangan ng oras ko kaysa sa inyo. Biglang tumayo si Doña Tindara, ang kanyang mukha ay nagngangalit sa galit at ang kanyang mga labi ay nanginginig sa matinding insulto. Hinding-hindi ko gagawin iyan. Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa lumuhod sa harap ng mga patay gutom na ito. Terence, huwag kang maniwala sa kanya. Ginagamit niya lang ang sitwasyon para gantihan tayo. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-aaway, bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse na namumutla ang muka. Dr. T? Ang pasyente sa room 302.
Si Miss Trixel. Nagkaroon siya ng seizure. Ang kanyang blood pressure ay biglang bumagsak. Sabi ng attending physician, baka hindi na siya umabot ng 10 minuto kung hindi maibababa sa OR. Napalingon si Terence sa nurse at pagkatapos ay kay Tala. Ang takot sa kanyang mga mata ay naging isang matinding desperasyon. Mabilis niyang kinuha ang ballpen at pinirmahan ang bawat pahina ng dokumento. Hindi na tinitingnan ang halaga ng nawala sa kanya. Ayan na, Tala. Pirmahado na. Please, iligtas mo sila. Iligtas mo ang anak ko. Habang inihahanda ang stretcher ni Trixel sa pasilyo, mabilis na lumapit ang babaeng vlogger kay Doña Tindara. Kahit na nahihirapan itong huminga at namumutla ang mga labi, hinawakan ni Trixel ang braso ng matanda ng may matinding higpit. Tita, lumuhod ka. Gawin mo ang gusto niya. Dahil kapag namatay ako rito, isasama ko sa hukay ang lahat ng ebidensya ng ginawa niyo kay Don Torrente. Ilalabas ko ang lahat. Nanigas si Doña Tindara. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatitig sa babaeng akala niya ay kakampi niya. Ramdam ni Terence ang biglang paglamig ng paligid. Ang kanyang inang sinamba niya ay tila may itinatagong madilim na lihim na mas nakakatakot pa sa kamatayan. Pinagmamasdan sila ni Tala mula sa malayo. Ang kanyang mukha ay nananatiling kalmado, ngunit ang kanyang puso ay pumipintig ng may kakaibang ritmo. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nahuhulog sa tamang lugar. Ang pamilyang akala ay buo ay nagsisimula ng maglamatan mula sa loob dahil sa sarili nilang mga kasalanan. Dalhin niyo na ang pasyente sa OR. Utos ni Tala sa mga nurse. Ang kanyang boses ay tila isang malakas na trumpeta sa gitna ng kaguluhan. At Doña Tindara, huwag kang mag-alala. Maghihintay ang mga saksi sa lobby para sa iyong palabas. Siguraduhin mong maganda ang iyong pagganap dahil ang buhay ng iyong apo ay nakasalalay sa bawat patak ng pawis mo sa sahig. Lumingon si Terence kay Tala. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang isang katotohanang mas masakit pa sa pagkawala ng yaman. Ang babaeng pinili niya, si Trixel, at ang inang pinagkatiwalaan niya ay handang magpatayan at maglaglagan para lamang sa sariling kapakanan. Habang ang babaeng itinapon niya, si Tala, ay nanatiling tapat sa kanyang tungkulin sa kabila ng lahat ng sakit. Habang naglalakad patungo sa operating room, tiningnan ni Tala ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ito ang magpapasya sa kapalaran ng mga taong sumira sa kanya. Ngunit sa ilalim ng surgical gown, ramdam niya ang bigat ng isang lihim na hindi pa nabubunyag. Paano kaya tatanggapin ni Terence ang katotohanang ang inang kanyang pinoprotektahan ay ang mismong kamay na pumatay sa pag-asang kailanman ay magkaroon sila ng kapayapaan? Kinabukasan, ang balita ay kumalat sa buong ospital. Maraming tao ang nag-abang sa lobby. Ang bawat mata ay nakatitig sa hagdanan kung saan dahan-dahang bumaba si Doña Tindara. Ang kanyang mamahaling seda ay tila naging isang basahan sa harap ng mapanghusgang tingin ng madla. Dahan-dahan siyang tumigil sa gitna ng lobby. Ang tunog ng kanyang pagluhod sa malamig na semento ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasabay ng pagsinghap ng mga taong nakasaksi sa pagbagsak ng isang reyna. Ang pagsisisi ay laging nasa huli, ngunit ang katotohanan ay isang lason na unti-unting papatay sa dangal na pilit mong itinatago. Patawad. Patawad sa lahat ng aking nagawa. Ang boses ni Doña Tindara ay halos isang pabulong na lamang, ngunit ang bawat salita ay tila isang mabigat na batong bumabagsak sa katahimikan ng lobby ng San Lorenzo Charity Hospital. Nakaluhod ang reyna ng mga Torrente sa malamig at bitak-bitak na semento. Ang kanyang mamahaling seda na damit ay sumasayad sa alikabok ng sahig na dati ay diring-diri niyang tapakan. Ang mga pasyenteng mahihirap, ang mga nurse, at ang mga taong kanina ay minaliit niya,
Lahat ay nakatingin sa kanya nang may halong awa at paghatol. Sa itaas ng pasilyo, nakatayo si Tala. Ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ng babaeng dating nagpahirap sa kanya. Walang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na kapayapaan na nagmumula sa pagpapatupad ng katarungan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin sa isang maliit na USB na hawak niya, isang bagay na nakuha niya kay Trixel bilang suhol kapalit ng pag-una sa operasyon nito. Tumayo na kayo, Doña Tindara. Ang malamig na boses ni Tala ay umalingaw-ngaw mula sa itaas. Ang pagluhod nyo ay tinanggap ko na para sa sarili ko. Ngunit ang katarungan para sa yumaong Don Torrente ay hindi matatapos sa isang simpleng paghingi ng tawad sa semento. Napaangat ng ulo si Terence. Ang kanyang mukha ay namumutla habang tinitingnan ang kanyang ina na dahan-dahang tumatayo. Nanginginig ang mga tuhod. Anong ibig mong sabihin, Tala? Ano ang kinalaman ni Papa rito? Hindi sumagot si Tala, sa halip ay naglakad siya papalapit sa isang computer monitor sa gilid ng nurse station. Isinaksak niya ang USB. Ang bawat tibok ng puso ni Terence ay tila isang tambol na nagbababala ng isang malaking sakuna. Biglang bumukas ang isang audio file. Ang boses na lumabas ay pamilyar. Ang hirap na paghinga ni Don Torrente, ang ama ni Terence. Ilang gabi bago ito pumanaw. Tindara, ang gamot ko. Nasaan ang gamot ko? Hindi ako. Makahinga. Ang boses ng Don ay puno ng pagmamakaawa. Pagkatapos ay narinig ang boses ni Doña Tindara. Matalas at walang kahit anong bakas ng awa. Masyado mo nang mahal ang manugang mong si Tala. Sabi mo, sa kanya mo ipapamana ang lahat dahil siya lang ang may malasakit sa pamilyang ito? Nagkakamali ka. Mamatay ka na. Para sa akin na ang lahat. Magpahinga ka na, Don Torrente. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong labi. Ang mukha ni Terence ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay tila isang hayop na nasok sa sulok. Ang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit. Ma, ikaw? Pinanood mong mamatay si Papa? Ang hikbi ni Terence ay tila isang punyal na humihiwa sa hangin. Ang inang sinunod ko, ang inang pinaniwalaan ko na siyang nagliligtas sa pamilyang ito. Ikaw pala ang pumatay sa pundasyon natin. Terence, makinig ka. Kasinungalingan yan. Inedit niya ang boses na yan para sirain tayo. Sigaw ni Doña Tindara, pilit na hinahawakan ang braso ng anak. Ngunit marahas siyang itinulak ni Terence palayo. Huwag mo akong hawakan. Sigaw ni Terence. Ang kanyang boses ay puno ng pandidiri. Napaupo siya sa isang silya. Ang kanyang ulo ay hawak ng kanyang mga kamay habang ang kanyang buong pagkatao ay gumuho sa isang iglap. Ang lahat ng sakripisyong ginawa ni Tala, ang lahat ng pagtitiis nito sa loob ng 3 taon, lahat ay dahil sa pagtatangka nitong protektahan ang pamilyang ang mismong lason ay nagmumula sa loob. Habang nagaganap ang kaguluhang ito, biglang tumunog ang emergency beeper sa bulsa ni Tala. Ang kanyang mukha ay agad na naging seryoso. Doktor, ang pasyente sa OR isa, si Miss Trixel. Pumutok na ang aneurysm. Sigaw ng isang nurse mula sa malayo. Hindi na nagatubili si Tala. Tinalikuran niya ang nawawasak na pamilya Torrente at mabilis na naglakad patungo sa operating room. Ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon. Alam niya na sa loob ng silid na yon, ang babaeng sumira sa kanyang kasal at ang inosenteng sanggol na dala nito ay naghihingalo. Pumasok si Tala sa scrubbing area. Habang hinuhugasan niya ang kanyang mga kamay, naramdaman niya ang bigat ng nakaraan. Naalala niya ang gabing nawala ang sarili niyang anak dahil sa kapabayaan ng mga taong ito. Ang galit ay muling nagniningas sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig
sa umaagos na tubig. Ang buhay ay hindi isang laro ng paghihiganti. Tala, bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay tila isang panalangin. Isa kang doktor. Ang iyong tungkulin ay magligtas, hindi ang humatol. Sa labas ng operating room, nakaluhod si Terence sa harap ng saradong pinto. Ang kanyang ina ay wala na sa paligid. Tumakas dahil sa takot sa pulisya na tinawagan na ni Dr. Mateo. Naiwan si Terence na mag-isa, durog, at walang kahit anong matitira, kundi ang pagsisisi. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng OR. Lumabas si Tala na nakasuot na ng surgical gown. Ang kanyang mga mata lamang ang nakikita sa likod ng maskara. Tumigil siya sa harap ni Terence. Ang buhay ng asawa mo at ng anak mo ay nakasalalay sa mga kamay na ito, Terence, sabi ni Tala. Ang boses niya ay kasing lamig ng asero. Ang mga kamay na dati ay naglalaban ng iyong mga damit at naglilinis ng iyong bahay. Ngayon, manalangin ka. Dahil ang Diyos na kinalimutan mo ang tanging makakapagdikta kung bibigyan ko pa sila ng pagkakataong mabuhay. Pumasok si Tala sa loob ng silid. Ang tunog ng pinto na nagsasara ay tila isang pinal na hatol. Sa loob, ang monitor ay nagsimulang maglabas ng isang mahaba at nakakabinging tunog. Ang tunog ng flatline. Ang puso ni Trixel ay tumigil sa pagtibok bago pa man mahawakan ni Tala ang scalpel. Ang mahabang tunog ng flatline na umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang mahabang huni ng monitor sa loob ng operating room ay tila isang hatol na nagmumula sa kabilang mundo. Sa bawat segundo ng nakakabinging tunog na yon, ang hininga ni Trixel ay unti-unting kumakawala at ang pagkakataon ng sanggol na makita ang liwanag ay mabilis na naglalaho. Nanigas ang mga nurse at katulong na doktor sa kanilang kinatatayuan. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot habang nakatitig sa tuwid na linya ng screen na nagpapahiwatig ng paghinto ng pintig ng puso. Ngunit si Tala ay hindi natinag. Sa likod ng kanyang asul na maskara, ang kanyang mga mata ay naging kasing talas ng asero. Wala siyang naramdamang kaba, tanging isang nag-aapoy na determinasyon na hindi niya hahayaang may isa pang buhay na mawala sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Hindi siya papayag na ang kadiliman na bumalot sa kanya noong gabing mawala ang sarili niyang anak ay muling magtagumpay sa loob ng silid na ito. Agad na nagsimulang gumalaw ang mga kamay ni Tala nang may bilis at tiyak na direksyon. Inutusan niya ang kanyang mga kasama sa isang boses na puno ng awtoridad na tila ba bawat salita niya ay isang batas na dapat sundin upang labanan ng kamatayan. Ihanda ang defibrillator sa bilang ng 3. 1, 2, 3. Naramdaman ang pagyanig ng mesa nang tumama ang kuryente sa dibdib ni Trixel. Isang marahas na pagtatangka na muling gisingin ang pusong pagod na sa pagtitiis. Muli silang sumubok at muli hanggang sa ang mahabang huni ng monitor ay napalitan ng isang mahina at pasulpot-sulpot na tunog. Isang senyales ng buhay. Isang munting himala sa gitna ng desperasyon. Magsisimula na tayo, bulong ni Tala, habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang lumapit sa dibdib ng pasyente. Mateo, bantayan mo ang sanggol. Hindi siya dapat maapektuhan ng anumang pagbaba ng presyon. Sa loob ng sumunod na 8 oras, ang bawat galaw ni Tala ay tila isang sayaw sa pagitan ng buhay at kamatayan. Maingat niyang hinati ang mga tissue, dahan-dahang tinatahi ang ugat na pumutok. Ang kanyang bawat tahi ay puno ng katumpakan na tanging isang dalubhasa lamang ang makakagawa. Sa bawat patak ng pawis na pinupunasan ng nurse sa kanyang noo, naaalala ni Tala ang lahat ng sakit na idinulot sa kanya ng pamilyang ito. Ngunit sa bawat pintig ng puso ni Trixel na kanyang nararamdaman, ang galit na yon ay unting napapalitan ng isang mas malalim na pakiramdam. Ang tungkulin ng isang manggagamot na mas mataas pa sa anumang pansariling paghihiganti. Sa labas ng operating room, ang pasilyo
ay balot ng isang nakakabinging katahimikan. Nakaluhod pa rin si Terence sa harap ng saradong pinto. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib na tila ba pinipigilan nitong sumabog sa tindi ng pagsisisi. Ang bawat alaala ng kanyang kalupitan kay Tala ay bumabalik sa kanya na parang mga matatalim na kutsilyo. Naalala niya kung paano niya ito minaliit, kung paano niya ito iniwan sa ulan, at kung paano niya pinaniwalaan ang mga kasinungalingan ng kanyang ina. Naisip ni Terence ang kanyang ama, si Don Torrente. Ngayon ay malinaw na sa kanya kung bakit si Tala ang pinili ng kanyang ama na maging tagapagmana ng lahat. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil alam ng matanda na si Tala lang ang tanging tao sa kanilang paligid na may pusong hindi kayang dungisan ng pera o kapangyarihan. Samantala, sa isang madilim na sulok ng lobby, nagmamadaling naglalakad si Doña Tindara, bit-bit ang kanyang mamahaling bag. Ang kanyang mga mata ay palaging lumingon sa likod, natatakot na bawat taong makasalubong niya ay isang pulis na handang arestuhin siya. Ang reyna ng mga Torrente ay isa na ngayong takas, isang babaeng nabulok sa sarili niyang kasakiman. Ngunit bago pa siya makarating sa kanyang sasakyan, hinarang siya ng dalawang lalaking nakauniporme. Doña Tindara Torrente, kailangan niyo pong sumama sa amin para sa investigasyon ng pagkamatay ni Don Torrente. Sabi ng isa sa mga opisyal, walang nagawa ang matanda, kundi manginig at tumingin sa malayo, habang ang mga posas ay dahan-dahang inilalagay sa kanyang mga kamay. Walang ingay, walang eksena, tanging ang tunog ng bakal na naglalapat ang naging katapusan ng kanyang paghahari. Bumalik ang eksena sa loob ng operating room. Maingat na inilabas ni Dr. Mateo ang sanggol mula sa sinapupunan ni Trixel, isang maliit na nilalang, kulay rosas at nanginginig sa lamig ng bagong mundong kinasasadlakan. Sa loob ng ilang sandali, nanatiling tahimik ang buong silid, naghihintay ng isang hudyat. Pagkatapos, isang mahina, ngunit malinaw na iyak, ang pumuno. Sa apat na sulok ng kwarto, ang iyak ng isang sanggol na nagtagumpay laban sa lahat ng hamon ng tadhana. Napahinto si Tala sa kanyang ginagawa, isang maliit at totoong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi sa likod ng maskara. Sa unang pagkakataon, matapos ang 3 taon, naramdaman ni Tala ang isang tunay na kagaangan sa kanyang puso. Natapos ang operasyon ng may tagumpay. Maingat na tinahi ni Tala ang huling bahagi ng balat ni Trixel. Tinitiyak na ang peklat na maiiwan ay magsisilbing paalala ng pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanya. Paglabas ni Tala sa operating room, agad siyang sinalubong ni Terence na tumayo ng nanginginig ang mga binti. Tala, kumusta sila? Sabihin mo sa akin, buhay ba sila? Ang boses ni Terence ay punong-puno ng takot at pag-asa. Tinanggal ni Tala ang kanyang maskara. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit puno ng kapayapaan. Tiningnan niya ng diretso si Terence, hindi bilang asawa, kundi bilang isang doktor na katatapos lang gumawa ng isang himala. Ligtas sila, Terence. Ang asawa mo ay nasa recovery room na. At ang anak mo ay kasalukuyang nasa incubator. Malakas ang bata, katulad ng isang tunay na mandirigma. Napakapit si Terence sa pader. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumuhos, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding pasasalamat. Lumuhod siya muli sa harap ni Tala, ngunit sa pagkakataong ito, hindi para magmakaawa, kundi para humingi ng huling tawad. Tala, wala akong sapat na mga salita para bayaran ang ginawa mo. Niligtas mo ang lahat ng mahalaga sa akin pagkatapos ko sirain ang lahat ng mahalaga sa iyo. Patawarin mo ako. Nanatiling nakatayo si Tala. Tinitingnan ng lalaking dati ay sentro ng kanyang mundo. Ang bawat hikbi ni Terence ay tila isang alingaw-ngaw na lamang mula sa nakaraan. Niligtas ko sila dahil iyon ang tama, Terence. Hindi dahil gusto kitang balikan. Mahinahong sabi ni Tala habang dahan-dahang lumalakad palayo.
Ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na ibinibigay dahil lang sa hiningi mo. Ito ay isang proseso na sisimulan ko para sa sarili ko, hindi para sa'yo. Habang naglalakad si Tala sa pasilyo, nakita niya ang mga abogado na naghihintay sa lobby. Ang dokumentong pinirmahan ni Terence ay handa ng ipatupad. Ang yaman ng mga Torrente ay guguho, ngunit ang buhay na iniligtas ni Tala ay magsisimulang muli. Ngunit bago pa man siya makarating sa kanyang opisina, may isang nurse na tumakbo papalapit sa kanya. Hawak ang isang lumang sobre na may tatak ng ospital mula sa lungsod kung saan ipinanganak si Tala. Isang sobreng 3 taon nang naghihintay na mabuksan na naglalaman ng huling lihim tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Tala at ang koneksyon niya sa pamilya Torrente na higit pa sa isang kasal. Dahan-dahang kinuha ni Tala ang sobre, ang kanyang mga kamay ay muling nanginig. Ano ang nakasulat sa loob nito na maaaring magbago sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang sariling ina at sa yumaong Don Torrente? Naititop ni Tala ang kanyang hininga habang dahan-dahang binubuksan ang selyo ng sobre, habang sa kabilang panig ng ospital, ang yak ng bagong silang na sanggol ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Nagbabadya ng isang katotohanang hindi pa handang tanggapin ng sinuman. Hindi lahat ng yaman ay biyaya. Ang iba ay laso na nagbabalat kayong ginto sa ilalim ng liwanag. Sa loob ng tahimik na opisina ni Tala, ang hangin ay tila naging kasing bigat ng tingga. Nakaupo siya sa likod ng kanyang mesa, habang sa harap niya ay naroon si Terence, pagod at wasak, kasama ang abogado ng pamilya na si Attorney Rivera. Ang lumang sobreng galing sa San Pedro Hospital ay nakapatong sa gitna, tila isang bombang naghihintay na lamang sumabog. Dahan-dahang binuksan ni Attorney Rivera ang isang makapal na dokumento, ang tunay at huling testamento ni Don Torrente na 3 taon nang nakatago sa isang pribadong vault. Mr. Torrente, bago pumanaw ang iyong ama, gumawa siya ng mga pagbabago sa kanyang huling habilin na hindi alam ng iyong ina. Panimula ng abogado sa isang boses na walang bahid ng emosyon dahil sa mga nakitang irregularidad sa pamamahala ng kumpanya at sa ugali ni Doña Tindara, ipinagkatiwala ng Don ang hinaharap ng Torrente Group sa taong itinuturing niyang may pinakamalinis na puso. Tumingin si Attorney Rivera kay Tala nang may paggalang. 70% ng lahat ng shares, ari-arian, at pati ang mansyon sa Davao ay legal na ipinangalan kay Dr. Tala Evangelista Esguerra. Ang natitirang 30% lamang ang hahatiin sa inyo ni Doña Tindara. Ngunit may kondisyon. Hindi nyo ito maaaring galawin hanggat hindi pumapayag ang nakakaraming shareholder na walang iba kundi si Dr. Tala. Nanigas si Terence sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang hininga ay tila naglaho habang pilit na pinoproseso ang narinig. Ang lahat ng yaman na ipinagmalaki niya, ang lahat ng kapangyarihang ginamit niya para tapakan si Tala ay pagmamay-ari na pala ng babaeng ito noon pa man. Bakit? Bakit gagawin ni Papa ito? Isang utang na loob lang ang rason kung bakit siya narito, hindi ba? Umiling si Attorney Rivera at dahan-dahang iniabot kay Tala ang maliit na sobreng kanina pa niya hawak. Hindi lang iyon ang iniwan ng iyong ama, Terence. May isang lihim na liham at resulta ng pagsusuri na tanging si Dr. Tala lamang ang may karapatang bumasa. Nanginginig ang mga daliri ni Tala habang dahan-dahang binubuksan ang sobre. Sa loob nito ay may isang kupas na litrato ng kanyang ina na si Maria, kasama si Don Torrente noong kabataan nila. May nakalakip ding isang dokumentong medikal, isang DN, a paternity test result, na may petsang bago pa man ikasal si Tala kay Terence. Dahan-dahang binasa ni Tala ang sulat ni Don Torrente sa kanyang isipan. Maria, ang tanging babaeng minahal ko, bago ako ikinulong ng pamilya ko sa isang kasunduang walang pag-ibig. Tala, anak ko, patawarin mo ako kung hindi kita nagawang kilalanin
bilang tunay kong dugo sa harap ng lahat. Ikinasal kita kay Terence sa pag-asang matututunan niyang mahalin ka at magbago sa ilalim ng iyong gabay. Ngunit nabigo ako. Ang lahat ng iniwan ko sa'yo ay hindi kabayaran, kundi ang karapatang nararapat sa'yo bilang kaisa-isa kong tunay na tagapagmana. Isang matalim na kirot ang gumapang sa dibdib ni Tala. Ang lalaking itinuring niyang biyenan, ang lalaking pinagsilbihan niya ng may katapatan, ay ang mismong ama na matagal na niyang hinahanap sa kanyang mga panaginip. Kaya naman pala ganoon na lamang ang pag-aalaga nito sa kanya, at kaya naman pala ganoon na lamang ang puot ni Doña Tindara. Alam ng matandang babae ang katotohanan. Alam niyang si Tala ay hindi lang isang hamak na manugang, kundi ang tunay na may-ari ng lahat ng tinatamasa nila. Nabitawan ni Tala ang papel. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang hindi na niya napigilan. Hindi niya alam kung tatawa ba siya o iiyak. Ang lahat ng paghihirap niya sa mansyong yon, ang lahat ng pang-aalipusta sa kanya, ay naganap sa loob ng bahay na dapat ay sa kanya naman talaga. Tala, anong nakasulat? Sabihin mo sa akin. Sigaw ni Terence. Pilit na inaabot ang papel, ngunit mabilis itong kinuha ni Attorney Rivera. Mr. Torrente, mas mabuting lumabas muna kayo, sabi ng abogado. Mula sa sandaling ito, kayo ay nakatira na lamang sa mansyon dahil sa kabutihang loob ni Dr. Tala. Wala na kayong kontrol sa parmasya at ang lahat ng inyong accounts ay kasalukuyang naka-freeze para sa gagawing audit. Napaatras si Terence, ang kanyang mukha ay puno ng matinding kahihiyan. Napagtanto niya ang lahat. Ang pagmamalupit niya kay Tala ay hindi lamang pananakit sa kanyang asawa, kundi pagtataksil sa sarili niyang ama at sa tunay na reyna ng kanilang pamilya. Nilapitan niya si Tala, ngunit bago pa siya makapagsalita, itinaas ni Tala ang kanyang kamay upang patigilin siya. Huwag ngayon, Terence, bulong ni Tala. Ang boses niya ay basag, ngunit puno ng pinal na desisyon. Ang perang ito, ang kumpanyang ito, hindi ko ito kailangan para maging masaya, ngunit gagamitin ko ito para masiguradong walang sino man ang makakaranas ng ginawa niyo sa akin. Bukas, magpapadala ako ng mga tauhan para kunin ang lahat ng gamit ni Doña Tindara sa mansyon at ikaw. Maaari kang manatili roon hanggat hindi pa gumagaling si Trixel at ang anak niyo. Pagkatapos niyon, kailangan niyo nang umalis. Dahan-dahang tumayo si Tala at lumapit sa bintana. Mula sa itaas, nakita niya ang malawak na bakuran ng ospital kung saan maraming mahihirap na pasyente ang naglalakad. Ang bigat ng kanyang korona ay hindi nagmula sa ginto, kundi sa responsibilidad na ibinigay sa kanya ng isang amang hindi niya man lang nayakap bilang anak. Attorney Rivera, ihanda ang lahat ng dokumento para sa paglilipat ng pondo sa itatayo nating Heart Center. Utos ni Tala nang hindi lumingon. Gusto kong simulan ang konstruksyon sa lalong madaling panahon. Ang pangalan ng ospital ay Maria Evangelista Heart Institute. Walang bakas ng pangalang Torrente ang dapat na maitira. Naiwan si Terence na nakatulala sa sahig, habang ang bawat segundo ay tila isang mabigat na hakbang ng orasan na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng kanyang marangyang buhay. Ang lahat ng kislap ng kanyang mundo ay naglaho. Naiwan siyang mag-isa sa dilim ng sarili niyang mga pagkakamali. Habang maingat na itinatabi ni Tala ang litrato ng kanyang ina sa loob ng kanyang pitaka, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanya. Wala na ang galit, wala na ang pait. Ang tanging natitira ay ang malinis na hangaring itama ang lahat ng mali. Ngunit sa dulo ng kanyang isipan, isang tanong ang nananatiling umaalingaw-ngaw. Paano niya matututunang tawaging ama ang isang taong nakilala lang niya sa gitna ng mga dokumento at testamento, habang ang tunay na buhay ay puno ng mga sugat na hindi pa rin ganap na naghihilom? Dahan-dahang pinatay ni Tala ang ilaw sa kanyang opisina, hinahayaan ang kadiliman na yakapin ang kanyang pag-iisa, habang sa labas,
Ang mga bituin ay nagsimulang magpakita, tila mga piping saksi sa isang katarungang matagal na ipinagkait, ngunit ngayon ay ganap nang nakamit. Ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi ang malaman mong hindi ka minahal, kundi ang malaman mong ang buong buhay mo ay isang malaking kasinungalingan. Nakaluhod pa rin si Terence sa gitna ng opisina. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa kanyang mukha habang pilit na kinakalaban ang katotohanang sumabog sa harap niya. Ang bawat salita sa liham ni Don Torrente ay tila mga buhay na uod na kumakain sa kanyang pagkatao. Tumingala siya kay Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng kilabot at matinding kalituhan. Kung anak ka ni Papa, ibig sabihin ay magkapatid tayo. Ang boses ni Terence ay basag, puno ng pandidiri sa sarili at sa lahat ng nangyari sa pagitan nila ni Tala sa loob ng 3 taon. Tala, sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Ang lahat ng ginawa ko sa'yo, ang lahat ng sakit. Diyos ko, anong klaseng halimaw ako? Lumapit si Attorney Rivera, ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng pag-aalinlangan. Inilapag niya ang isa pang dokumento sa harap ni Terence, isang lihim na investigasyon na ginawa ng Don bago ito pumanaw. Mr. Torrente, hindi kayo magkapatid ni Dr. Tala dahil ang katotohanan ay hindi ka biological na anak ni Don Torrente. Natigilan si Terence. Ang kanyang paghinga ay tila huminto sa gitna ng hangin. Ano? Anong sinasabi mo? Nalaman ni Don Torrente ang kataksilan ni Doña Tindara, ilang dekada na ang nakalilipas. Paliwanag ni Attorney Rivera. Hinayaan kanyang dalhin ang pangalang Torrente dahil sa takot niya sa iskandalo at para protektahan ang dangal ng pamilya. Ngunit alam niya ang totoo. Ikaw ay anak ng iyong ina sa ibang lalaki. Ang rason kung bakit kanya laging kinokontrol at kung bakit ganoon na lamang ang galit niya kay Tala. Alam niyang si Tala ang tunay na dugong Torrente at ikaw ay isang anino lamang na ginamit niya para makuha ang yaman. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Tala habang nakasandal sa bintana. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Ang babaeng itinuring niyang biyenan ay ang kaisa-isang taong nagnakaw ng kanyang karapatan mula pa noong isilang siya. At ang lalaking itinuring niyang asawa ay isa palang estranghero na itinanim sa kanyang buhay para lamang maging kasangkapan sa kasakiman. Nakakatawa, hindi ba, Terence? Mahinahong sabi ni Tala habang dahan-dahang lumalakad papalapit sa kanya. Ang buong buhay mo ay itinayo sa kasinungalingan ng iyong ina. Ipinaglaban mo ang pangalang hindi naman sa'yo. Pinrotektahan mo ang yaman na kailanman ay hindi mo pag-aari. At sa proseso, sinira mo ang kaisa-isang taong tunay na nagmahal sa'yo nang walang hinihintay na kapalit. Tala, patawarin mo ako. Hikbi ni Terence, pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Tala. Wala na akong natitira, wala na akong pamilya, wala na akong pangalan. Ikaw na lang ang meron ako. Dahan-dahang inalis ni Tala ang kanyang damit mula sa pagkakahawak ni Terence. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit. Tanging isang malalim na awa para sa isang taong nawalan ng sariling pagkakakilanlan. Hindi mo ako pag-aari, Terence, at hindi ako ang gamot sa sugat na ikaw mismo ang gumawa. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na lunas na maibibigay ko ngayon dahil lang sa nahihirapan ka. Lumabas si Tala ng opisina at naglakad patungo sa silid kung saan nagpapahinga si Trixel. Sa loob, nakita niya ang babaeng vlogger na gising na. Ang kanyang mukha ay namumutla at may mga tubo pa sa kanyang katawan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa maliit na plastic na crib sa tabi ng kanyang kama. Ang sanggol ay mahimbing na natutulog, walang malay, sa kaguluhang nagaganap sa paligid. Nang makita ni Trixel si Tala, dahan-dahan siyang nagtangkang bumangon, ngunit pinigilan siya ng nurse. Dr. T, bakit? Bakit mo ako iniligtas?
Bulong ni Trixel, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at matinding kahihiyan. Alam kong alam mo ang lahat. Alam kong galit ka sa akin. Huminto si Tala sa paanan ng kama. Tinitigan niya ang sanggol bago muling bumaling kay Trixel. Iniligtas kita dahil iyon ang trabaho ko. At iniligtas ko ang anak mo dahil hindi niya kailangang magdusa sa mga pagkakamali ng kanyang mga magulang. Ang buhay na ibinigay ko sa inyo ay isang pagkakataon, Trixel. Gamitin mo ito para maging isang tunay na ina, isang bagay na hindi kailanman nagawa ni Doña Tindara. Salamat at patawad. Hikbi ni Trixel habang ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. Paglabas ni Tala sa silid, muli niyang nakita si Terence na nakatayo sa pasilyo, nakasandal sa pader at tila wala sa sarili. Hindi siya tiningnan ni Tala. Tuloy-tuloy siyang naglakad patungo sa elevator. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapagaan sa kanyang dibdib. Ang bigat ng 3 taon, ang laso ng utang na loob, at ang sakit ng pagkawala ay unti-unti nang humuhulas. Pagdating niya sa lobby, sinalubong siya ni Dr. Mateo. Handa na ang sasakyan, Tala. Ang pundasyon para sa Maria Evangelista Heart Institute ay lalagyan na ng unang bato bukas. Maraming tao ang naghihintay sa iyo. Ngumiti si Tala. Isang ngiting hindi napilit, isang ngiting punong-puno ng pag-asa. Salamat, Mateo. Handa na ako. Handa na akong magsimula ng bagong buhay kung saan ako ang sumusulat ng sarili kong kwento. Sumakay si Tala sa sasakyan at tiningnan ang ospital. Sa huling pagkakataon, nakita niya si Terence sa bintana, nakatingin sa kanya habang umaalis, isang maliit na tuldok sa gitna ng malawak na gusali. Hindi na lumingon si Tala. Ang kanyang paningin ay nakatutok na sa hinaharap, sa mga pusong gagamutin niya, at sa sarili niyang pusong sa wakas ay natutunan ng tumibok para sa kanyang sarili. Ang paghihiganti ay hindi kailanman naging tungkol sa panunumbat o pananakit. Para kay Tala, ang tunay na paghihiganti ay ang pagiging ganap na malaya at maligaya sa kabila ng lahat ng planong sirain siya. Ang katarungan ay nakamit na, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng liwanag na nagmula sa kanyang sariling dangal. Habang binabagtas ng sasakyan ang kalsada ng Davao, ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha, tila isang mainit na yakap mula sa langit. Ang bagyo ay tapos na, at ang umaga ay puno ng pangako ng isang bagong simula. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang makitang nagdurusa ang iyong mga kaaway, kundi ang makitang wala na silang puwang sa iyong puso dahil puno na ito ng kapayapaan at pagmamahal sa sarili. Lumipas ang 5 taon mula nang ang bagyo ng katotohanan ay humagupit sa pamilya Torrente. Sa gitna ng lungsod ng Davao, nakatayo ang isang dambuhalang puting gusali na tila isang simbolo ng pag-asa, ang Maria Evangelista Heart Institute. Ang paligid nito ay puno ng mga halamang sampagwita, ang paboritong bulaklak ng ina ni Tala, na nagbibigay ng banayad na halimuyak sa bawat pasyenteng pumapasok sa mga pintuan nito. Sa loob ng kanyang malawak at maliwanag na opisina, nakaupo si Dr. Tala Evangelista. Wala na ang bakas ng pagod at takot sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talino at kapanatagan. Sa kanyang harap ay ang mga dokumento para sa ika-1,000 libreng operasyon sa puso na gagawin ng kanyang pundasyon sa susunod na buwan. Ang bawat pirma niya ay tila isang panata ng katapatan sa kanyang tunay na bokasyon. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Mateo, na ngayon ay tumatanda na, ngunit may malawak pa ring ngiti. Tala, may huling pasyente ka para sa araw na ito. Isang bata para sa follow-up check-up. Tumayo si Tala at lumabas sa lobby. Doon, nakita niya ang isang batang lalaki, 5 taong gulang, na masiglang naglalaro sa isang sulok. Sa tabi ng bata ay nakaupo ang isang lalaking may simpleng suot, isang kupas na polo shirt at maong na pantalon. Ang kanyang balat ay nasunog na ng araw
at ang kanyang mga kamay ay magaspang dahil sa pagtatrabaho bilang isang ordinaryong empleyado sa isang warehouse. Siya si Terence. Nang makita ni Terence si Tala, dahan-dahan siyang tumayo. Wala na ang dating yabang at angas sa kanyang muka. Ang tanging makikita ay ang matinding paggalang at isang malalim na pasasalamat. Doktora Tala, narito kami para sa check-up ni TJ. Lumapit si Tala sa bata at hinaplos ang ulo nito. Kumusta ka na, TJ? Malakas pa ba ang tibok ng puso mo? Opo, doktora. Malakas na malakas. Mas siglang sagot ng bata na ang mga mata ay kawangis ng kay Terence, ngunit puno ng inosenteng kagalakan. Pumasok sila sa consultation room habang sinusuri ni Tala ang bata na natiling tahimik si Terence sa gilid. Alam ni Tala na si Trixel ay pumanaw na 2 taon na ang nakalilipas dahil sa mga komplikasyon sa kanyang puso na hindi na kayang lunasan ng medisina. Simula noon, mag-isang itinaguyod ni Terence ang kanilang anak, namumuhay ng payak at malayo sa marangyang mundong dati ay kinabibilangan nila. Si Doña Tindara naman ay nananatili pa rin sa loob ng bilangguan, na bulok sa kanyang sariling kasakiman at galit. Maayos ang lahat, Terence, mahinahong sabi ni Tala habang isinusulat ang reseta. Malusog si TJ. Ipagpatuloy niyo lang ang pag-aalaga sa kanya. Salamat, Tala. Sa lahat. Bulong ni Terence bago sila lumabas. Huminto siya sa may pinto at lumingon ng panandalian. Gusto ko lang malaman mo na bawat gabi ay ipinagdarasal namin ang iyong kaligayahan. Alam kong hindi sapat ang buhay ko para bayaran ang lahat ng utang ko sa iyo, ngunit ang makita kang ganito, sapat na yon para sa akin. Ngumiti si Tala, isang ngiting payapa. Terence, ang utang na loob ay hindi kailanman dapat bayaran ng pagpapakasakit. Malaya ka na, at malaya na rin ako. Ang mahalaga ay ang buhay na mayroon ka ngayon para sa iyong anak. Nang makaalis na ang mag-ama, naglakad si Tala patungo sa hardin ng ospital. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumatama sa kanyang mukha. Tila isang mainit na yakap mula sa kanyang ama at ina. Naalala niya ang lahat ng mga katanungan niya noon. Nagpatawad na ba siya? Oo, nagpatawad siya hindi dahil karapat-dapat ang mga nanakit sa kanya, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang puso sa katahimikan. Nahanap ba niya ang kapayapaan? Ganap na. Ang kanyang kapayapaan ay matatagpuan sa bawat batang napapagaling niya, sa bawat tibok ng puso na kanyang naililigtas, at sa bawat umaga na nagigising siyang buo ang loob at hindi na muling yuyukod sa sinuman. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento ay malinaw sa hangin ng Davao. Ang tunay na dangal ay hindi nanggagaling sa pangalan o sa yaman ng pamilya. Ito ay nanggagaling sa lakas ng loob na tumayo pagkatapos madapa, sa kakayahang magmahal muli pagkatapos madurog, at sa tapang na piliin ang sarili sa gitna ng mundong pilit kang binabali. Dahan-dahang kinuha ni Tala ang isang sampagita mula sa isang sanga at inamoy ito. Ang halimuyak nito ay tila isang lihim na mensahe mula sa langit na pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo, ang lupa ay laging nagbubunga ng mga pinakamagandang bulaklak. Sa unang pagkakataon sa kanyang buong buhay, ramdam ni Tala na siya ay ganap ng malaya. Wala nang tanikala ng nakaraan, wala nang laso ng galit. Ang tanging natitira ay ang tibok ng isang pusong natutunang maghilom sa sarili nitong paraan. Tumingin siya sa malayo, kung saan ang dagat ng Davao ay kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Isang bagong simula, isang bagong kabanata, at isang buhay na sa wakas ay sa kanya na talaga.